Uy, Dagol, ang kaugalingon mo lang, ang buangon mo, sarili mo lang. Ako po, kinarma na si Dagol mga kababayan po natin. Dahil kasama po itong si Dagol Jam Magno sa mga 10 influencer na nagpo-promote pala ng illegal na sugal sa social media. O ngayon, mga kababayan, kasama po siya sa kakasuhan at tatanggalan po ng kanilang mga Facebook account at sa kanilang mga social media dahil sa pagpopromote po nila ng sugal. Grabe po, no? Kagahaman itong si Jam Magno pala sa pera. Mantakin mo, hindi pa kontento na may mga lumalabas na allegation na siya po ay bayad ni Martin Romualdez sa pag-aatake sa ating Vice Presidente. Abay, nagpo-promote pa pala ito ng sugal. So, ang daming pera nito, mantakin mo. Sinasabi niya pa sa kanyang social media account na siya daw po ay nakakasahod ng 600,000 a month. Grabe, no? Ang laki ng sinasahod, mahigit kalahating milyon. Pero nagpo-promote pa ng sugal. At ang kanyang pinagmamayabang nitong si Dagol, siya daw po ay anak pa ng mayaman. Anong sabi po ni Eloy Bugres? Uy, Dagol, ang kaugalingon mo lang, ang buangon mo, sarili. Kung may dapat po tayong kahangaan at dapat din nating suportahan na isang party list ay walang iba kundi itong BH Party List. Dahil sila po ay nagpapahayag ng hayagan ng pagsusuporta kay Vice President Sara Duterte. At hindi po sila natatakot sa kahit anumang panggigipit, kahit anumang pananakot nitong administrasyon ni Bongbong Marcos at ng kanyang mga alipures. Dahil sabi nga nila, basta't ginawa mo po ang tama, hindi ka dapat matatakot. Ito, panoorin natin ang kanilang interview sa Isiminay, mga kababayan. Few lawmakers who did not sign, and nung nag-declare si Vice President Sara Duterte to run, you're the one who, ano po, isa po kayo sa mga nag-express ng support pa. Well, obviously, the mere fact na handa pa rin siyang halapin ang lahat ng to. Makikita mo yung love for her country. Inunan niya muna yung bansa kahit yung sakit na nararanasan niya ngayon. Bugbog eh. Bugbog. Pero yung lakas ng loob niya dahil nakita niya kung gaano first hand kailangan ng bansa yung servisyo na ibibigay. Like I said before, hindi ko kasi makalimutan yung sinabi niya dati sa amin. We were asking her to run for president. Asking her to run for president. And then, hindi siya tumakbo. Nag-vice president siya kay Bongbong Marcos. Tapos sabi, So, in short, mga kababayan natin, itong Beach Party List, itong si Madam Bernadette, ay kasama din po siya actually sa nabudol ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Kaya nakakabilib, no? Kasi kung ano po yung suporta na ibinigay nila noon kay Vice President Sara Duterte, bago po ito naging Vice Presidente noong 2022, hindi po sila nagbago. Hindi po sila nasilaw sa mali-malitang pera na ino-offer ng administrasyong ito sa ino-offer ng mga malalaking proyekto. Kapalit po, siyempre, ng napakalaking porsyento na mapupunta sa kanila at sa kanya din. Hindi po nila ito tinangkilik. Kaya tama lang na muli nanalo sila last election at dapat manalo pa rin sila sa mga susunod na eleksyon dahil nakita natin na sila po ang kasama sa may mga paninindigan. Iilan na lang po actually, mga kabayan, yung makikita natin na mga party list, congressman, congresswoman, na may mga prinsipyo dyan sa House of Representatives. Karamihan po sa kanila ay talagang mga mukhang pera. Hindi lang mukhang pera, mukhang buaya pa. O kanina, nagkaroon ng hearing po dito sa sufficient or insufficient po ba na impeachment complaint against kay Vice President Sara. Nakita mo, bigla na kumpleto po yung kanilang attendance. Ito mga miyembro ng Committee on Justice. Na hindi naman sila kumpleto araw-araw. May pagdinig kanina, kumpleto po sila. Kasi nga, nag-COE-an po sila na pumaldo. Ito, wala silang pakialam sa pera. Kaya talagang ito dapat natin susuportahan pa. sabi namin sa kanya, ma'am, ikot kami pero pwede ba ikaw lang ang tulungan namin? Wow, galing. Sabi niya hindi. Kung tutulungan niyo ako, dapat tulungan niyo rin si Yeah. Bongbong Marcos. Kung hindi niyo siya tutulungan, huwag niyo na akong tulungan. So that's the kind of character she has, and that's the kind of character I expect also when she serves her country. Ma'am, one last na lang. Because on her speech, sa isang speech ay isang she emphasized na lahat ng mga sumusuporta sa kanya ay, yun yan, na bibiktima, hindi ko na, alam mo na naman yung ibig sabihin, ma'am. Hindi po kayo natatakot.
nangyayari naman eh. I mean, sa akin, because of that ba, papabayaan mo ang inyong prinsipyo? Papabayaan mo yung bansa Sabay. natin? Sa akin, doon tayo sa tama. Ako, I'm always issue-based. Always. Not on personalities, but on issue, on character, at ano ang kailangan ng ating bansa. Bakit kayo matatakot kung totoo naman ang iyong sasabihin? Tama, no? Bakit ka matatakot kung totoo naman ang iyong sasabihin? Sisirain mo ba ang iyong prinsipyo dahil lang sa pera? Kaya mabuhay po yung PH Party List, mabuhay po si Congresswoman Bernadette dahil sa kanyang paninindigan. At hopefully, no, ay tuloy-tuloy po ang inyong pagpapanalo at kami naman na mga taga-suporta ng mga Duterte at patuloy din na magsusuporta sa inyo dahil po sa inyong paninindigan. Tama po yan. Hindi dapat matakot dahil kung matakot po kayo, matakot tayong lahat ng mga Pilipino, ipatuloy po tayong pagnanakawan nila dahil hindi pa tayo nagsasalita. Ibig sabihin, tinatanggap na lang po natin. Kaya mabuhay po kayo. Salamat sa inyong paninindigan. Nako po, nag-ingay na naman yung mga piling berhin. At ngayon, nag-file po sila ng ethics complaint laban po kay Congressman Suntay dahil sa kanyang sinabi patungkol sa isang artista. Akala mo po mga kababayan po natin ay mga tunay, napakaingay po pagdating po sa ibang isyu. Pero pagdating sa korupsyon at pagnanakaw, lalong-lalo na po sa flood control, itong Gabriela, abay tahimik. Lalong-lalo naman po sa mga kababayan po natin na biktima ng droga, yung mga nagagahasa, yung mga pinag-hold up, yung pinapatay, abay napakatahimik po nila. Pero kapag mga kaliwang grupo, kapag mga sindikato, mga durugista, abay napakaingay po nila. So ngayon, nakita na naman po sila ng panibagong isyu na gusto nilang sakyan. Another issue, another malita, another diversionary tactics para malihis ang isyu sa usaping korupsyon. So itong naging remarks ni Congressman Suntay sa isang artista, abay, ginagamit na naman nila ngayon. Sinasakyan na naman nila para lumabas na sila daw ay bida. Bakit hindi nila unahin itong trilyon na ninakaw sa kaban ng bayan sa usapin ng flood control project? Huwag puro impeachment of Sara Duterte, huwag puro mga maliliit na isyo ang kanilang sinasakyan para lang malihis ang isyo. Doon po kayo, hanapin nyo po, alamin nyo kung sino yung mga biktima ng mga durugista, mga babaeng minolistya dahil sa mga durugista. Oh, yan po yung unahin nyo, huwag yung mga ganitong klaseng konting remarks lang, galit na galit po kayo. Diba? Para lang may magamit kayong isyo at ma-divert nyo. Naku po, huwag po kami. Dahil ikaw, Gabriela Partiles, lalong-lalo na po itong inyong congressman, na kilala na po natin kung ano ang kulay. At mukhang si Risa Ontiveros din ito at si Laila de Lima, nagkukunwaring mga berhen. Napakaingay sa ibang isyo, pero tahimik sa usapin po ng korupsyon. At lalong-lalo na, itong sangkot ay si Bongbong Marcos, ay tahimik po sila. Alam na this, no? Tahimik po sila pagdating po kay Martin Romualdez. Alam na this. Tahimik po sila pagdating po sa involvement nitong si Sandro Marcos. Alam nyo na po, mga kababayan natin. Hindi na natin kailangan pang ipaalam sa inyo dahil alam ko, alam nyo na rin. Yun lang, maraming salamat.